Yan ang disenyo ko. Iyan ang kaluluwa ko. Pero bakit ang babaeng nasa bisig ng asawa ko ang may suot niyan? Nakadikit ang mga palad ni Maria sa malamig na salamin ng isang high-end showroom sa Makati. Sa loob sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, isang babaeng mas bata sa kanya ng halos 20 taon ang umiikot sa harap ng salamin. Ang suot nito ay isang pulang bestido, isang obra maestra na yari sa pinong seda na may mga detalyeng tea embroidery na tila mga ugat ng rosas na gumagapang sa baywang. Kilala ni Maria ang bawat tahi niyan. Kilala niya ang bawat kurba ng tela dahil siya ang nagguhit niyan sa isang madilim na sulok ng kanilang silid 10 taon na ang nakalilipas. Yan ang sumpa, ang disenyo na inialay niya para sa katapatan ng isang asawa. Ngunit ang mas masakit na saksak ay hindi ang makita ang kanyang lika sa katawan ng iba. Ito ay nang makita niya ang anino ng isang lalaking lumapit sa likuran ng babae. Isang lalaking pamilyar, ang bawat galaw, ang bawat ngiti at ang paraan ng paghawak nito sa bewang ng ibang tao. Si Adrian. Ang kanyang asawa sa loob ng 20 taon, bahagyang humilig si Adrian at hinalikan ang balikat ng babaeng nagngangalang Bianca. Nakita ni Maria ang kislap na mga mata ng kanyang asawa, isang kislap na matagal nang wala kapag siya ang kaharap nito. Doon sa loob ng showroom na pag-aari ng isang malaking kumpanya ng fashion, si Adrian ay hindi ang pagod na asawang nagrereklamo sa alat ng ulam. Siya ay mukhang isang matagumpay na hari, isang henyo sa likod ng tagumpay ni Bianca. Tiningnan ni Maria ang sarili niyang mga kamay. Magaspang ang kanyang mga palad mula sa paglalaba, pagluluto at paglilinis ng bahay. Ang kanyang suot ay isang lumang blusa na ilang beses na niyang tinahi ang butas. Ang tanghing alahas na suot niya ay ang gintong singsing sa kanyang daliri, isang singsing na tila unti-unting sumasakal sa kanya. Diba sabi mo, Adrian, nasira ang USB? Bulong ni Maria sa sarili. Ang kanyang tinig ay nangiinig sa gitna ng ingay ng mga sasakyan sa paligid. Sariwa pa sa kanyang isipan ang gabi nung nakaraang taon, nang umiyak siya dahil hindi niya mahanap ang kanyang mga digital sketches. Sinabi ni Adrian na baka nahulog o nasira na ang lumang USB drive kung saan nakatago ang lahat ng pinaghirapan niya bago siya nagpasyang maging full-time housewife. Hayaan mo na, Maria, ang sabi ni Adrian noon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang pamilya natin ang pinakamagandang disenyo na magagawa mo. Hayaan mo nang ako ang magtrabaho sa labas at ikaw ang reyna dito sa loob ng bahay natin. Sinaniwalaan niya ang mga salitang yun. Naniwala siya na ang pagsasakripisyo ng kanyang karera bilang top designer sa Makati ay para sa ikabubuti ng kanilang anak na si Lucas at para sa kapayapaan ng kanilang tahanan. Tinanggap niya ang mga panlalait ng kanyang biyenang si Lourdes na siya ay isang palamunin at walang ambag sa yaman ng pamilya dahil alam niyang mahal siya ni Adrian. Ngunit ang sumpa na suot ni Bianca ay isang malakas na sampal ng katotohanan. Hindi nawala ang USB. Ninakaw ito ng sarili niyang asawa. Hindi sumigaw si Maria. Hindi niya pinasok ang showroom para mag-iskandalo at sabunutan ang kabit. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha niya ang litrato ni na Adrian at Bianca. Isang click, dalawang click. Ang ebidensya ng pagtatraidor hindi lang sa kanilang kasal, kundi sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 20 taon, itinuring ni Maria ang sarili bilang isang anino. Akala niya wala na siyang silbi, kundi ang magsilbi. Pero habang tinititigan niya ang pulang tela sa likod ng salamin, isang apoy na matagal nang namatay ang muling nagliyab sa kanyang dibdib.
Hindi lang ito tungkol sa pangangalo niya. Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng kanyang pangarap. Ginamit ni Adrian ang kanyang talino para itaguyod ang ibang babae, habang hinahayaan siyang mabulok sa loob ng kusina. Eksaktong 6:00 ng gabi, nag-vibrate ang cellphone ni Maria. Isang tawag mula sa kanyang asawa. Huminga ng malalim si Maria, pinunasan ang isang luhang pumatak sa kanyang pisingi at sinagot ang tawag. Hello, Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, isang kalmadong nagtatago ng isang malakas na bagyo. Pasensya na ha? Boses ni Adrian mula sa kabilang linya malambing at tila puno ng pag-aalala. Masyadong maraming trabaho dito sa opisina. Baka hating gabi na ako makauwi. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan ha? Kumain na kayo ni Lucas. Lumingon si Maria sa loob ng showroom. Nakita niyang inilalagay ni Adrian ang kanyang jacket sa balikat ni Bianca habang tumatawa. Walang bakas ng pagkapagod. Walang bakas ng maraming trabaho. Ganun ba? Sabi ni Maria. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa salamin ang isang babaeng mukhang talo, mukhang matanda, at mukhang kawawa. Pero sa likod ng mga matang iyon, may nabubuong isang plano. Sige, mag-ingat ka sa trabaho mo, Adrian. Happy ika-20 anniversary sa atin. Natahimik ang kabilang linya ng ilang sandali. Tila nakalimutan ni Adrian ang petsa. Oo, hon. Happy anniversary. Babawi ako pag uwi ko, may sorpresa ako sa'yo. I love you. I love you too, Adrian, sagot ni Maria. Pagkababa ng telepono, hindi gumalaw si Maria. Pinanood niya ang dalawa habang lumalabas ng showroom sa kabilang pinto patungo sa isang mamahaling sasakyan na alam ni Maria na galing din sa perang kinita ng kanyang mga disenyo. Sorpresa! Bulong ni Maria habang nakatingin sa papalayong sasakyan. Hindi mo alam, Adrian? Ako ang may mas malaking sorpresa para sa'yo. Sa gabing iyon, hindi umuwi si Maria para umiyak sa ilalim ng kumot. Sa halip, naglakad siya patungo sa kabilang direksyon, patungo sa isang lumang apartment sa Quiapo, kung saan nakatago ang mga gamit ng kanyang yumaong ina. Doon sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang tela, alam niyang may isang bagay na hindi nahanap ni Adrian. Isang itim na notebook na naglalaman ng mga orihinal na sketch ang mga pirma na may petsa at ang mga sikretong tahi na tanging siya lang ang nakakaalam. Habang binubuksan niya ang pinto ng lumang apartment, ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Pero para kay Maria, iyon ang amoy ng kalayaan. Hindi niyo pa alam, sabi niya habang hinahaplos ang isang lumang panukat na tela. Ako ang gumawa ng damit na yan. At ako rin ang kukuha ng lahat ng kinuha niyo sa akin. Tumunog ang notification sa kanyang phone. Isang post mula sa social media page ng kumpanya ni Adrian. Introducing our newest head designer, Bianca Evangelista, and her revolutionary collection, The Vow. Napangiti si Maria, isang mapait at malamig na ngiti. Ang digmaan ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, hindi siya ang magiging biktima. Siya ang magiging disenyo ng sarili niyang paghihigante. Malamig na ang simoy ng gabi sa labas. Ngunit, mas malamig ang pakiramdam sa loob ng malaking bahay ni Maria. Pag-uwi niya mula sa Makati, dumretso siya sa kusina. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmuni-muni. Sa halip, kinuha niya ang kanyang apron at nagsimulang maghiwa ng mga sangkap para sa hapunan. Bawat bagsak ng kutsilyo sa chopping board ay tila isang pagbibilang ng mga taong iginugol niya sa pagsisilbi sa bahay na ito. Tuk, tuk, tuk. Bakit na iyon ka lang? Isang matalas at mapanghusgang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangang lumingon ni Maria para malaman kung sino yon. Si Lourdes, ang kanyang biyenan,
na nakatayo sa pinto ng kusina habang hinihimas ang kanyang mamahaling kwintas na perlas, isang regalo ni Adrian noong nakaraang Pasko na galing din sa bonus ng kumpanya. Pumunta lang po ako sa Quiapo, Nanay Lourdes. May kinuha lang sa lumang apartment ng nanay ko, kalmadong sagot ni Maria habang hindi tinitigilan ang paghiwa. Quiapo sa dumi ng lugar na iyon. Diyos ko Maria, maghapon na ngang, nagpapagod ang anak ko sa opisina para buhayin ka, tapos heto ka, at kung saan-saan pa naglalagalag. Singhal ni Lourdes habang lumalapit at tinitingnan ang niluluto ni Maria. At ano ito? Adobo na naman? Pangilang beses na ba itong adobo sa loob ng isang linggo? Napakatamad mo talagang mag-isip ng bago. Kung hindi lang dahil sa tiyaga ni Adrian, ewan ko na lang kung saan ka pupulutin. Mumiti ng bahagya si Maria, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Dati-rati ang mga salitang ito ay sapat na para magpababa ng kanyang balikat at magpaumanhin ng paulit-ulit. Pero ngayon, tila mga langgam na lang silang kumakagat sa balat na naging manhid na. Pasensya na po, nanay. Paborito po kasi ito ni Adrian, sabi ni Maria. Paborito niya dahil ito ang pinakamuro at pinakamabilis lutuin para hindi ako masyadong mapagod habang siya ay kumakain ng steak kasama ang kabit niya, dagdag niya sa kanyang isip. Eksaktong 10:00 ng gabi nang bumukas ang pinto ng garahe. Pumasok si Adrian na mukhang hapo-bahagyang nakakalag ang kurbata at may dalang isang maliit na buke ng bulaklak. "Han, I'm home!" tawag ni Adrian. Lumabas si Maria mula sa kusina. Nakita niya ang pagod sa mukha ng asawa, isang pagod na alam niyang galing sa pakikipagtawanan at pakikipaghalikan kay Bianca. "O Adrian, salamat sa Diyos at nakauwi ka na." Agad na lumapit si Lourdes sa kanyang anak na tila ba galing ito sa isang madugong giyera. "Tingnan mo ang sarili mo, mukhang hulas na hulas ka na sa kakatrabaho para sa pamilyang ito. Buti na lang at matatag ka." Hinalikan ni Adrian si Maria sa noo. Isang halik na dati ay nagpapakilig sa kanya, pero ngayon ay tila malagkit na lason sa kanyang balat. "Happy anniversary again, Hon. Sorry talaga kung late ako. Eto simple lang para sa'yo," sabi ni Adrian habang iniaabot ang mga bulaklak. Tiningnan ni Maria ang mga bulaklak. Alam niyang binili lang ito sa isang stall sa gilid ng kalsada pauwi. "Salamat, Adrian. Napaka-thoughtful mo talaga." "O kain na tayo. Gutom na ang anak ko," sabi ni Lourdes habang hila-hila si Adrian patungo sa hapagkainan. Habang kumakain ang ingay lang ni Lourdes ang naririnig, ipinagmamalaki nito kung gaano kagaling si Adrian sa opisina, kung paanong ang kumpanya ay hindi tatakbo kung wala ang kanyang anak. Si Adrian naman ay tumatango lang, paminsan-minsan, ay sumusulyap sa kanyang cellphone na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. "Nabalitaan ko, Adrian, na magkakaroon daw ng malaking gala ang kumpanya nyo sa susunod na buwan," tanong ni Lourdes. "Opo, Nay. Launching yun ng main collection para sa taon na ito. Malaking bagay ito para sa karir ko. Kapag naging matagumpay ito, baka ma-promote ako bilang Vice President for Operations." Mayabang na sagot ni Adrian. "Aba magaling! Talagang henyo ang anak ko pagdating sa disenyo at pamamahala." Masayang sabi ni Lourdes bago lumingon kay Maria na tahimik lang na kumakain. "O Maria, siguraduhin mong hindi ka magkakalat sa gabing yon, ha? Ayusin mo ang suot mo. Huwag kang magmukhang katulong sa tabi ni Adrian. Nakakahiya sa mga boss niya." Nabitawan ni Maria ang kanyang kutsara. Maingay itong tumama sa plato. "Bakit, Nay, akala? Ko ba palamunin lang ako dito? Bakit kailangan ko pang mag-ayos para sa kanila?" tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon pero may talim. Napatigil sa pagsubo si Adrian. Tumingin siya kay Maria,
tila nagtataka sa biglang pagbabago ng tono nito. Han, ano bang sinasabi mo? Siyempre, asawa kita. Gusto kong nandoon ka para makita ang tagumpay ko. Ang tagumpay mo o ang nakaw mong tagumpay? Gustong isigaw ni Maria. Adrian, totoo naman ang sinasabi ng nanay mo, patuloy ni Maria habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng asawa. Sa loob ng 20 taon, naniwala ako na ang tanging trabaho ko ay ang pagsilbihan kayo. Na wala akong silbi sa labas ng bahay na ito. Na ang lahat ng mayroon tayo ay dahil lang sa henyo mong isip. Tumawa ng napayat si Lourdes. Aba, at marunong ka nang sumagot na yon? Totoo naman, hindi ba? Sino ba ang nagbabayad ng kuryente dito? Sino ang nagpapakain sa'yo? Sino ang nagpapaaral kay Lucas? Si Adrian? Ikaw, Maria. Wala kang ginawa kundi magluto at maglinis. Isang beses ka lang lumabas ng bahay kung ano-ano na ang natututunan mo. Naitama na yan, saway ni Adrian. Pero hindi ito sapat para itago ang sang-ayon niyang tingin sa kanyang ina. Maria, pagod ako. Huwag man nating palakihin ito. Intindihin mo na lang si nanay. Alam mo namang gusto lang niya ang makakabuti sa atin. Tumayo si Maria at nagsimulang iligpit ang mga plato, kahit hindi pa sila tapos kumain. Naiintindihan ko, Adrian. Naiintindihan ko na ang lahat, sabi ni Maria. Ano bang problema mo, Maria? Anniversary natin, di ba? Iritadong tanong ni Adrian. Wala akong problema, Adrian. Sa katunayan ngayon lang luminaw ang lahat sa akin, sagot ni Maria habang nakatalikod. Sige na, magpahinga ka na. Kailangan mo ng lakas para sa marami mong trabaho sa opisina at para sa koleksyon na ipinagmamalaki mo. Padabog na tumayo si Adrian at umakyat sa itaas. Si Lourdes naman ay naiwan sa hapagkainan, nakataas ang kilay habang pinapanood si Maria. Huwag mong isipin na porket 20 taon ka na dito ay hindi ka pwedeng palitan, Maria. Banta ni Lourdes bago tumayo. Maraming babae sa labas ang handang pumalit sa pwesto mo. Iyong mga babaeng may silbi, may ganda at hindi palamunin. Magpasalamat ka at mabait ang anak ko at tinitiis ang isang katulad mo. Nanatiling tahimik si Maria hanggang sa makarinig siya ng pagsara ng pinto sa itaas. Doon sa gitna ng maruming kusina, dahan-dahan siyang naupo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan muli ang litrato ni Bianca na suot ang kanyang ang sumpa na disenyo. Pagkatapos, tiningnan niya ang isang lumang litrato sa kanyang gallery. Isang litrato niya noong college, hawak ang kanyang diploma at ang award bilang Designer of the Year. Palamunin, bulong ni Maria habang nanginginig ang kanyang mga labi sa galit at pait. Palamunin ang tawag niyo sa taong nagbigay sa inyo ng lahat ng yaman niyo. Kinuha niya ang baso ng tubig at uminom ng malalim. Ang bawat salita ni Lourdes, ang bawat pagsisinungaling ni Adrian, ay tila mga uling na nagpapaningas sa apoy ng kanyang paghihiganti. Hindi niya lang kukunin ang kanyang mga disenyo. Kukunin niya ang lahat, ang bahay na ito, ang pera na galing sa kanyang talino, at ang dangal na tinapak-tapakan nila sa loob ng 2 dekada. Kinabukasan habang nasa banyo, si Adrian mabilis na kinuha ni Maria ang cellphone nito. Hindi ito nakalok. Isang patunay kung gaano kumpiyansa si Adrian na wala siyang alam. Binuksan niya ang folder ng work. Doon nakita niya ang mga bagong sketches. Hindi na ito mga lumang disenyo niya. Ito ay mga bagong guhit na mukhang pilit at kulang sa buhay. Nahihirapan ka na palang mag-isip ng bago, Adrian, sabi ni Maria sa kanyang isip. Kailangan mo na naman ng tulong ko, di ba? Narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa ibabaw ng side table at bumalik sa pag-aayos ng kama. Hon, nasaan ang blue necktie ko? Sigaw ni Adrian mula sa loob. Nasa pangalawang drawer, Adrian. Inihanda ko na rin ang kape mo. Sagot ni Maria
Ang boses niya ay muling naging ang boses ng isang masunuring asawa. Pero sa ilalim ng kanyang unan, nakatago ang itim na notebook mula sa Quiapo. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay handa na. Ang apartment sa Quiapo ay tila isang kaban ng tipan na matagal nang hindi nabubuksan. Amoy alikabok-amoy lumang papel at amoy ng isang buhay na matagal nang tinalikuran ni Maria. Sa gitna ng munting silid, nakaupo si Maria sa sahig sa harap ng isang lumang baul na yari sa nara ang tanging pamanang iniwan ng kanyang ina na isang hamak na mananahi. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang binubuksan ang baul. Doon sa ilalim ng mga telang kupas na ang kulay nakita niya ang isang makapal na folder. Nang buksan niya ito, tila bumalik ang lahat ng kulay sa kanyang mundo. Mga disenyo, daan-daang disenyo, mula sa mga simpleng barotsaya na binigyan niya ng modernong twist hanggang sa mga gown na tila hango sa mga pangarap. Bawat guhit ay may petsa, may pirma at may mga tala sa gilid. Kung anong uri ng tela ang dapat gamit. Ito, yun, bulong ni Maria habang hinahaplos ang isang drawing ng gown na may kakaibang pattern sa laylayan. Bigla siyang napatigil. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-search sa internet. Initip niya ang pangalan ng kumpanya ni Adrian at ang pangalan ng asawa. Lumitaw ang isang artikulo mula sa isang fashion magazine 3 taon na ang nakakaraan. Adrian Santos Masterpiece The Heritage Collection. Ikinampara ni Maria ang litrato sa magazine at ang drawing na hawak niya. Magkapareho. Mula sa neckline hanggang sa ayos ng mga tepi. Ang tanging pinagkaiba lang ay ang panalang nakasulat sa ilalim sa magazine. Ang pangalan ay Adrian Santos. Sa papel na hawak niya ang nakasulat ay Maria Santos. Isang napait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi lang ang sumpa ang ninakaw sa kanya. Sa loob ng 10 taon, unti-unting kinukuha ni Adrian ang kanyang mga ideya mula sa baul na ito, binabago ang kaunti at ibinibenta bilang sariling likha. Ginamit mo ang mga alaala ng nanay ko para yumaman ka. Adrian nanginginig sa galit ang boses ni Maria. Habang tinititigan ang drawing, napansin niya ang isang maliit na marka sa laylayan ng disenyo, isang tila hindi sadyang tahi na hugis titik S. Naalala ni Maria ang turo ng kanyang ina ang sining ng pagtatago. Maria, ang isang tunay na manlilika ay hindi kailangang sumigaw para makilala. Naalala niyang sabi ng kanyang ina habang magbuburda ito sa ilalim ng gasera. Maglagay ka ng sikretong pirma sa bawat tahi. Isang tahi na tanging ang gumawa lang ang makakahanap. Ang tawag dito ay tago. Para kahit nakawin nila ang disenyo mo, ang kaluluwa nito ay mananatiling sayo. Dali-daling nag-scroll si Maria sa mga litrato ng mga damit na ginawa ni Adrian. Zoom in, zoom out. Hinanap niya ang mga munting tahi na itinago niya sa kanyang mga disenyo. At doon sa isang high-resolution na litrato ng isang gown na isinuot ng isang sikat na artista, nakita niya ito. Ang tago stitch. Ang kanyang lihim na pirma. Isang maliit na titik M at S na nakahabi sa loob ng mga bulaklak na burda. Nandito kapabulong ni Maria habang ang luha ay pumatak sa screen ng kanyang phone. Hindi mo ito nakuha, Adrian. Hindi mo alam na bawat tagumpay mo ay may nakatagong ebidensya ng pagnanakaw mo. 5:00 na ng hapon nang bumalik si Maria sa kanilang bahay. Pagpasok niya, nadat na niya si Adrian sa sala abalang-abala sa kanyang laptop. May mga piraso ng tela sa paligid nito at mga sketches na tila pilit na ginagawa. Nandun ka na naman ba sa Quiapo? Ang dumi-dumi mo? O sabi ni Adrian nang hindi tumitingin, magluto ka na nga. Gusto ni nanay ng sinigang na hipon.
At pakicheck naman itong neckline ng bagong sketch ko. Parang may mali. Lumapit si Maria. Tiningnan niya ang sketch ni Adrian. Isang pilit na kopya ng isa sa mga luma niyang disenyo, pero dahil walang USB at walang baul na mapagkukunan, hindi makuha ni Adrian ang tamang balanse. Maganda naman, Adrian. Pero baka mas maganda kung lalaliman mo ang bagsak ng tela dito. Mahinahong, sabi ni Maria habang itinuturo ang balikat. Oo, yun nga. Sabi ko na nga, ba yun ang kulang? Mabilis na sagot ni Adrian, sabay bura sa kanyang guhit. Matalas talaga ang mata mo sa mga ganito, Maria. Sayang at naging housewife ka lang. Baka kung nag-aral ka, naging assistant man lang kita. Napatawa si Maria sa lub-lub niya. Assistant. Ang taong ninanakawan niya ang gusto niyang maging assistant. Sige, magluto na ako, sabi ni Maria. Habang nagluluto sa kusina, narinig ni Maria ang pag-vibrate ng cellphone ni Adrian na naiwan sa ibabaw ng counter dahil nagpunta ito sa banyo. Karaniwan, hindi pinapakialaman ni Maria ang gamit ng asawa. Pero sa gabing ito, ang lahat ng respeto ay wala na. Kinuha niya ang phone. Isang notification mula sa Viber. Isang mensahe mula kay Bianca. Love. I'm so excited for the gala. The Inang collection will be our biggest hit yet. Thank you for the inspiration you whispered to me last night. I can't wait to be the face of your legacy. Napatigil ang mundo ni Maria. Inang iyon ang salitang binulong niya kay Adrian nung isang gabi habang kalahati na siyang tulog. Ikinuwento niya kay Adrian kung gaano niya kamahal ang kanyang ina at kung paano niya gustong gumawa ng koleksyon na magpaparangal sa lahat ng mga ina na nagsasakripisyo. Kinuha ni Adrian ang kanyang pinaka-sentimental na idea at ibinigay ito kay Bianca. Hindi lang mga lumang disenyo ang minanakaw sa kanya, ninanakaw din ni Adrian ang kanyang mga pangarap sa kasalukuyan. Ibinalik ni Maria ang phone nang marinig niya ang mga yabag ni Adrian. Paglabas ng asawa, nakita nito si Maria na mahinahong naghihiwa ng kangkong. May problema ba, Hon? Parang namumutla ka, tanong ni Adrian habang kukuha ng tubig sa ref. Tiningnan siya ni Maria ng diretsyo sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng lihim. Wala, Adrian. May naisip lang akong bagong disenyo para sa neckline na ginagawa mo. Isang kakaibang tahi na siguradong magiging usap-usapan sa gala, sabi ni Maria. Talaga? Ano yun? Tanong ni Adrian, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasakiman. Isang tahi na hindi nakikita sa unang tingin, pero nagpapakita ng tunay na halaga ng damit kapag nasisinagan ng tamang ilaw. Isang disenyong tatatak sa pangalan mo. Habang buhay wika ni Maria, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Gawin mo, ituro mo sa akin kung paano. Excited na, sabi ni Adrian. Mumiti si Maria, isang ngiting, hindi kailanman nakita ni Adrian sa loob ng 20 taon. Isang ngiting nagsasabing, ang bitag ay nakahanda na. Sige, Adrian. Gagawin natin, ituturo ko sa'yo ang lahat ng kailangan mo para sa huling pagkakataon. Sa gabi ring iyon, habang tulog na si Adrian, kinuha ni Maria ang itim na notebook at nagsimulang magsulat. Hindi na ito mga disenyo ng damit. Ito ay isang plano. Isang listahan ng mga tao, ng mga ebidensya, at ng mga hakbang kung paano niya ibabalik ang lahat ng kinuha sa kanya. At sa ilalim ng listahan, isinulat niya ang isang pangalan, Elena. Nagsimula ang umaga sa isang mabigat na katahimikan sa hapagkainan. Hindi ito ang ordinaryong katahimikan ng isang pamilyang inaantok pa.
Ito ang katahimikan bago ang isang pagsabog. Si Adrian ay hindi mapakali. Panay ang tingin niya sa kanyang relo at ang pagpindot sa kanyang cellphone sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay may maiitim na bilog, isang palatandaan ng puyat, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagkabalisa. Maria, basag ni Adrian sa katahimikan. Ibinaba niya ang kanyang tinidor at tumingin sa asawa nang may lungkot na tila pinag-aralan sa harap ng salamin. May kailangan tayong pag-usapan. Tungkol ito kay Lucas. Agad na tumigil si Maria sa pag-aayos ng kape. Ang kanalan ng kanyang anak ay ang tanging kahinaan na alam ni Adrian na maaari niyang gamitin. Ano ang tungkol kay Lucas Adrian May? Problema ba sa school? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa na inaasahan ni Adrian, pero sa loob-loob niya ay handa na siya sa anumang kasinungalingang ilalabas nito. Alam mo namang pangarap niya mag-aral sa abroad para sa kanyang masters, di ba? Isang malaking pagkakataon ang bumukas para sa kanya sa London, simula ni Adrian. Pero kailangan ng malaking deposito para sa tuition at sa titirhan niya. Malaking halaga, Maria. London, singit ni Lourdes na kanina pa nakikinig. Aba, napakagandang balita niyan. Ang apo ko mag-aaral sa London. Pero Adrian, may pera ba tayo para dyan? Bumuntong hinala si Adrian at hinawakan ang kamay ni Maria. Yun na nga, Nay. Kulang ang savings natin. At sa kasamaang palad, nagkaroon ng problema sa investment ng kumpanya, kaya naantala ang bonus ko. Pero may paraan, Maria, kung papayag ka. Anong paraan? Tanong ni Maria. Kailangan nating isangla ang bahay na ito. Mabilis na sabi ni Adrian. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maria. Ang bahay na ito ay hindi lang basta semento at bakal. Ito ang bahay na itinayo nila mula sa kanyang mga unang disenyo na ninakaw ni Adrian. Ito ang tanging ari-arian na nakapangalan sa kanilang dalawa. Isangla ang bahay, bulong ni Maria. Pero Adrian, ito na lang ang mayroon tayo. Paano kung magkaproblema? Walang magiging problema, pulyaw ni Lourdes. Ano ka ba naman, Maria? Bahay lang yan. Ang kinabukasan ng anak mo ang nakasalalay dito. Huwag kang madamot. Lahat na lang ba ay kailangang pagtalunan? Napaka-ungrateful mo. Talagang babae. Ang anak ko na nga ang nagpapakagod. Ikaw pa itong nag-aalinlangan. Tumingin si Adrian kay Maria nang may pagsusimamo. Sandali lang naman ito. Kapag nakuha ko na ang commission ko mula sa inang collection sa gala, mababayaran natin agad ang loan. Isipin mo si Lucas. Gusto mo bang mawala ang pagkakataong ito sa kanya dahil lang sa takot mo? Alam ni Maria ang totoo. Alam niyang walang London na pupuntahan si Lucas sa susunod na buwan. Alam niyang ang perang ito ay gagamitin ni Adrian para bayaran ang utang ni Bianca sa mga supplier at para itakip sa perang kinurakot niya sa kumpanya. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sampalin si Adrian ng mga ebidensyang hawak niya. Pero naalala niya ang payo ni Elena. Hayaan mo siyang kumuha ng mas malaking lubid, Maria. Para kapag isinabit niya ito sa leeg niya, wala na siyang kawala. Dahan-dahang tumayo si Maria at nagpunta sa silid. Paglabas niya, hawak na niya ang kanyang ballpen. Sa ibabaw ng lamesa, inilatag ni Adrian ang mga dokumento ng bank loan. Sigurado ka ba rito, Adrian? Para ba talaga ito kay Lucas? Tanong ni Maria habang nakatingin ng diretsyo sa asawa. Siyempre, Hon. Para sa anak natin ang lahat ng ito, I swear. Sagot ni Adrian bagamat mabilis siyang umiwas ng tingin. Kinuha ni Maria ang panulat. Bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa dokumento ay tila isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kanilang kasal. Sa bawat kurba ng kanyang pirma, ramdam niya ang bigat ng pagtatraidor ni Adrian.
Pero kasabay nito ay ang kakaibang gaan sa kanyang loob. Nang matapos siya, iniabot niya ang papel kay Adrian, isang matamis at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ayan na Adrian, ang bahay natin, nakasalalay na sa tagumpay ng Inang Collection, sabi ni Maria. Salamat, Hon, hindi ka magsisi. Pangako ibabalik ko ang lahat ng nawala sa'yo, sabi ni Adrian habang mabilis na isinisilid ang mga papel sa kanyang bag, tila natatakot na baka bawiin ito ni Maria. Sana nga, Adrian, sana nga ay maibalik mo ang lahat, bulong ni Maria. Pagkalis ni Adrian, lumapit si Lourdes kay Maria at inirapan ito. Mabuti naman at natauhan ka. Akala ko ay tuluyan ka na talagang naging pabigat sa anak ko. Maglinis ka na nga lang doon, siguraduhin mong walang alikabok ang kwarto ni Adrian pag uwi niya. Hindi sumagot si Maria. Sa halip, pumasok siya sa banyo at kinuha ang kanyang cellphone. Nag-message siya kay Lucas. Anak, mag-ingat ka sa school. Huwag kang maniniwala sa anumang sasabihin ng papa mo tungkol sa pag-aaral mo sa London hanggat hindi tayo nag-uusap. Mahal na mahal ka ni Mama. Pagkatapos, tinawagan niya si Elena. Elena, ibinigay ko na ang kailangan niya. Nilunok niya ang pain, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Sigurado ka ba, Maria, kapag hindi natin napatunayan ang pagnanakaw niya sa gala, mawawalan kayo ng bahay? Babala ni Elena mula sa kabilang linya. Hindi yon mangyayari, Elena, sagot ni Maria habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang anino ni Adrian. Ito ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para makapagsimulang muli. Dahil ang disenyong ibinigay ko sa kanya para sa gala, yon ang magiging huling disenyong sisira sa kanya. Nakahanda na ba ang mga abogado natin? Nakahanda na ang lahat, Maria. Ang kailangan na lang natin ay ang gabi ng gala. Ibinaba ni Maria ang telepono. Lumabas siya ng banyo at nakita ang kanyang sarili sa malaking salamin ng kanilang sala. Hinaplos niya ang dingding ng bahay. Paalam, Adrian, bulong niya. Sana ay naging masaya ka sa huling pagkakataong ito na nakatira ka sa bahay na ito. Dahil pagkatapos ng gala, kahit ang damong tinatapakan mo, hindi na magiging sayo. Eksaktong paglingon niya nakita niya si Lucas na nakatayo sa pinto, bit-bit ang kanyang bag. Ang mukha ng anak ay puno ng pagtataka at lungkot. Maano po ang ibig sabihin ng text nyo at bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Lucas. Napatigil si Maria. Heto na ang sandaling kinakatakutan niya, ang sandaling kailangan niyang sabihin sa kanyang anak na ang bayaning ama nito ay isang impostor. Lucas, anak, kailangan nating mag-usap. Maupo ka, sabi ni Maria, habang ang kanyang puso ay tila nadudurog, pero ang kanyang paninindigan ay kasing tigas ng bato. Tumitik si Maria sa kanyang anak. Sa mga mata ni Lucas, nakikita niya ang batang lalaki na noon ay karga-karga niya, habang siya ay nagdodrawing ng mga damit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang batang ito ang dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat. Pero ngayon, kailangan na nitong malaman ang katotohanan sa paraang hindi nito ikasisira. Lucas, panimula ni Maria, hinawakan niya ang mga kamay ng anak. Huwag kang matakot. Ang text ni Mama ay para protektahan ka. May mga bagay na ginagawa ang papa mo na akala niya ay makakabuti sa atin, pero kailangan nating maging mapuri. Basta tandaan mo, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita pababayaan. Ma, may kinalaman ba ito sa London? Tanong ni Lucas. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sabi ni Papa, kailangan ko na raw maghanda. Pero bakit parang may mali? Huwag mo muna itong isipin, anak. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Ako ang bahala rito.
Pangako. Pagkatapos makausap si Lucas, nadbihis si Maria. Hindi ang kanyang ordinaryong pambahay. Isinuot niya ang isang lumang itim na dress na siya mismo ang nagtahi. Simple pero elegante na may kakaibang cut sa balikat. Naglagay siya ng kaunting lipstick. Nang tumingin siya sa salamin, hindi na siya ang Maria na palamunin. Siya na muli ang Maria na designer. Nagkita sila ni Elena sa isang eksklusibong cafe sa Makati. Si Elena ay isang matagumpay na businesswoman ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking textile factory sa bansa. Pagkakita pa lang kay Maria, tumayo na ito at niyakap siya ng mahigpit. Maria, my goodness, look at you. Halos, 10 taon tayong hindi nagkita mula nung huling fashion show mo. Bulalas ni Elena habang pinagmamasdan ng kaibigan. Anong nangyari? Sabi ni Adrian sa akin. Nag-quit ka na raw dahil ayaw mo na sa stress ng fashion world? Napang-iti ng mapait si Maria habang nauupo. Yun ba ang sabi niya na ayaw ko na? Yes, at sabi pa niya siya na raw ang nagpapatuloy ng legacy mo. At in fairness sa asawa mo, ang bilis niyang sumikat. Ang Heritage Collection niya noon, usap-usapan hanggang ngayon. Patuloy ni Elena, pero napatigil siya nang makita ang lungkot sa mga mata ni Maria. Wait, may mali ba? Inilabas ni Maria ang kanyang itim na notebook at ang mga litrato ng tago stitches na nakuha niya. Inilatag niya ito sa harap ni Elena. Elena, hindi si Adrian ang gumawa ng Heritage Collection at hindi rin siya ang gumawa ng lahat ng collections na ipinangalan sa kanya sa loob ng 10 taon. Mahina hong sabi ni Maria. Lahat ng yon ay ninakaw niya mula sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Elena habang sinusuri ang mga dokumento. Tinitigan niya ang mga petsa sa notebook ni Maria at ikinumpara sa mga release dates ng kumpanya ni Adrian. Isang matagal na katahimikan ang namayane. Diyos ko Maria. Bulong ni Elena ang kanyang boses ay puno ng galit at gulat. Kaya pala noong tinatanong ko siya tungkol sa construction ng mga stitches, palagi siyang umiiwas. Kaya pala hindi siya marunong humawak ng gunting ng tama kapag bumibisita ako sa workshop niya. He's a fraud. At ngayon, Elena ibinigay niya ang pinaka-sentimental kong idea kay Bianca. Gagamitin nila ang pangalan ng nanay ko para sa kanilang gala, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay gumaralgal pero nanatiling matatag. Kailangan ko ng tulong mo. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Maria. Anong plano mo? Gusto mo bang idemanda natin siya ngayon din? May mga lawyers ako, Maria. Pwede nating ipatigil ang gala. Hindi, iling ni Maria. Kapag ginawa natin yan ngayon, sasabihin lang niya na binigay ko sa kanya ang mga sketches ng kusa. Kailangan nating huliin siya sa akto. Kailangan nating ipakita sa buong fashion industry sa harap ng lahat ng kamera kung sino ang tunay na may-ari ng mga disenyong iyon. Pero paano? Isang buwan na lang gala na? Tanong ni Elena. May ibinigay akong bagong disenyo sa kanya. Isang traps design, paliwanag ni Maria. Itinuro ko sa kanya ang isang komplikadong paraan ng pagbuburda na gumagamit ng luminescent thread, isang uri ng sinulid na hindi nakikita sa ilalim ng ordinaryong ilaw pero nagliliwanag kapag tinamaan ng ultraviolet rays o blacklight. Sa ilalim ng ilaw na iyon, lalabas ang tunay na disenyo at ang tunay na pangalan ng may-ari. Napanggiti si Elena, isang ngiting puno ng bilib. Maria, you're a genius! Pero paano natin masisiguro na blacklight ang gagamitin sa gala? Diyan mo ko tutulungan, Elena. Alam kong ikaw ang isa sa mga major sponsors ng event. Ikaw ang mag-oorganisa ng special light segment para sa Inang Collection. Sabihin mo para ito sa mas dramatic na effect, sabi ni Maria. Consider it done, sagot ni Elena. Pero Maria, may isa pang problema. Pagkatapos ng gala, kailangan mo magkaroon ng sarili mong collection.
Hindi pwedeng pabagsakin lang natin si Adrian. Kailangan mong patunayan na ikaw pa rin ang reyna. May bago ka na bang gawa? Sandaling natahimik si Maria. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na 10 taong iginugol sa paghuhugas ng pinggan. Hindi ko alam, Elena. Natatakot ako na baka kalawangin na ako. Maria, ang talent ay hindi kinakalawang. Nakatago lang yan sa ilalim ng mga responsibilidad na ipinatong sa'yo, sabi ni Elena nang may paninindigan. Gusto kong gumawa ka ng isang piraso. Isang damit na hindi galing sa luma mong notebook. Isang damit na sumisimbolo sa kung sino ka ngayon. Gamitin mo ang workshop ko. Lahat ng tela, lahat ng mananahi sa'yo. Naramdaman ni Maria ang isang kislap sa kanyang puso. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng pananabik. Sige, Elena, gagawin ko, sabi ni Maria. Bago sila maghiwalay, may iniabot na sobre si Elena kay Maria. Para sa iyo yan, financial help. Huwag kang tumanggi. Kailangan mo yan para sa mga lawyers at para sa sarili niyo ni Lucas. Isipin mo na lang na advance payment ito para sa magiging partnership natin sa hinaharap. Pag-uwi ni Maria, nadatnan niya si Adrian na nagsusukat ng isang mamahaling suit sa harap ng salamin. Mukhang napakasaya nito. Honluk bagay, pasabi ni Bianca, magmumukha daw akong pinakaguwapong designer sa Manila sa gabi ng gala. Masayang sabi ni Adrian. Tumingin si Maria sa asawa. Ang lalaking ito na ilang taon niyang minahal ay tila isang estrangero na ngayon. Isang imposter na nakatira sa loob ng kanyang bahay. Bagay na bagay, Adrian, sabi ni Maria habang hinahaplos ang tela ng suit nito. Sana lang, kayanin mong dalhin ang lahat ng bigat na darating sa gabing iyon. Anong bigat? Success lang ang darating, Maria, success. Tawa ni Adrian. Pumasok si Maria sa kanyang silid at inilabas ang ballpen. Binuksan niya ang kanyang notebook sa isang malinis na pahina. Sa itaas, isinulat niya ang pamagat ng kanyang bagong disenyo. Paglaya. The Liberation. Sa gabing iyon, habang ang buong bahay ay natutulog, ang tunay na Maria Santos ay nagsimulang gumuhit muli. At sa bawat linya, sa bawat kurba dama niya ang unti-unting pagputol ng mga kadenang gumapos sa kanya sa loob ng 2 dekada. Isang linggo matapos ang pagkikita ni na Maria at Elena, naging mas mabilis ang tibok ng puso ng bawat segundo sa loob ng bahay ni na Maria. Ang hangin ay tila punong-puno ng kuryente, isang silent war na tanging si Maria lang ang nakakaalam. Si Adrian ay tila isang tigre sa loob ng kulungan. Balisa mainit ang ulo at laging nakatitig sa kanyang mga sketches na tila ba kung tititigan niya ang mga ito. Nang matagal ay bigla na lang silang magkakaroon ng buhay. Malapit na ang deadline para sa final production ng Inang Collection at alam ni Maria Tuyo na ang utak ni Adrian. Wala na siyang mananakaw sa lumang USB, habil lahat ng nandoon ay nagamit na niya. Ito na ang pagkakataon ni Maria. Isang gabi, sadyang iniwan ni Maria ang kanyang itim na notebook sa ibabaw ng lamesa sa sala. Katabi ng isang tumpok ng mga tilang dinala niya mula sa Quiapo. Sa tabi nito, inilagay niya ang isang kakaibang rolyo ng sinulid kulay puti, ngunit may kakaibang kinang na tila perlas. Nagkunwari si Maria na abala sa kusina, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa refleksyon ni Adrian sa salamin ng buffet cabinet. Nakita niya ang paglabas ni Adrian mula sa silid. Huminto ito sa sala na pansin ang notebook. Tumingin si Adrian sa direksyon ng kusina, tinitiyak kung nandoon si Maria. Nang marinig nito ang tunog ng mga pinggan, dahan-dahan itong lumapit sa lamesa. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian nang buksan niya ang notebook. Dun sa pinakagitna nakita niya ang isang disenyo na hindi pa niya nakita kailanman. Isang gown na tila hango sa daloy ng tubig na may mga Buddha ng sampagwita na tila lumulutang sa hangin. Sa gilid may mga notes si Maria.
Gumamit ng luminous targo technique. Ang tunay na ganda ay makikita sa dilim. Ano ito? Bulong ni Adrian sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagminingning sa kasakiman. Biglang pumasok si Maria sa sala-dala ang isang tray ng tsaa. Agad na isinara ni Adrian ang notebook at nagkunwaring nag-iinat. "Oh, Hon, bakit nandun ka sa mga gamit ko?" tanong ni Maria. Ang boses ay puno ng pekeng inosente. Wala. Nakita ko lang itong notebook mo. Akala ko basura na." Pagdadahilan ni Adrian bagamat halata ang panginginig ng kanyang boses. "Maria, ano ba itong iginuguhit mo? Mukhang luma na." Ngumiti si Maria at lumapit sa asawa. Kinuha niya ang rolyo ng puting sinulid. "Ito ba, Adrian? Ito ang luminous targo thread na itinuro sa akin ni nanay bago siya mamatay. Sabi niya, ito raw ang pinaka-espesyal na tahi sa lahat. Mukha lang siyang ordinaryong puting sinulid sa umaga, pero kapag tinamaan ng tamang liwanag, nagbabago ito ng kulay. Nagiging ginto, nagiging pilak, nagiging buhay." Hinaplos ni Adrian ang sinulid. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na may ganito ka pala? Akala ko kasi hindi ka interesado, Adrian. Sabi mo, di ba, ang mga disenyo ko ay pang housewife lang?" Sagot ni Maria, isang banayad na saksak sa pride ni Adrian. "Plano ko sanang gawin itong dress para sa anniversary natin. Pero naisip ko baka mas kailangan mo ito para sa gala. Pero ayaw ko namang makialam sa genius mo. Hindi ibig kong sabihin, baka pwedeng hiramin ko muna itong thread na ito. Susubukan ko lang kung gagana sa collection ni Bianca," mabilis na sabi ni Adrian. "Sige, Adrian. Sayo na yan. Pati ang notebook kung gusto mong pag-aralan ng technique, iwan ko na lang dyan. Matutulog na ako, masama ang pakiramdam ko," sabi ni Maria bago tumalikod. Pagtalikod ni Maria, hindi niya mapigilan ang mapang-uyam na ngiti. Alam niya ang susunod na mangyayari. 2:00 na madaling araw, tahimik ang buong bahay. Dahan-dahang bumangon si Maria at sumilip sa maliit na siwang ng pinto ng kanilang silid. Ang ilaw sa sala ay nakabukas pa rin. Nakita niya si Adrian, ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin, habang buhay na parang isang magnanakaw sa sarili nilang bahay. Hawak nito ang cellphone at kinukuhanan ng litrato ang bawat pahina ng notebook ni Maria. Pagkatapos kinuha ni Adrian ang rolyo ng luminous thread at isinilid sa kanyang bag. Walang luha sa mga mata ni Maria. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na katotohanan. Ang kasal nila ay matagal na ring ninakaw ni Adrian, hindi lang ang kanyang mga disenyo. Bumalik si Maria sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Narinig niya ang pagpasok ni Adrian sa silid pagkalipas ng ilang minuto. Naramdaman niya ang pagtabi nito sa kanya ang amoy ng alak at kasinungalingan. "Maria!" bulong ni Adrian, tinitiyak kung tulog siya. Hindi gumalaw si Maria. Narinig niya ang pag-vibrate ng phone ni Adrian sa ilalim ng unan nito. Alam ni Maria na si Bianca iyon. Hinintay niyang makatulog si Adrian bago niya kinuha ang phone nito. May bagong message mula kay Bianca. "Love, nakuha mo ba? Kinakabahan na ako para sa gala. Ang kumpanya nag-e-expect ng milagro." Sumagot si Adrian sa kanyang panaginip. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa notebook na ninakaw niya, habang si Maria naman ay nakatitig sa kisame, binibilang ang mga araw bago ang huling paghuhukom. Kinabukasan, maagang umalis si Adrian, ni hindi na ito nag-almusal. Pagkaalis nito, lumabas si Lourdes mula sa kanyang silid na kataas ang kilay. "O Maria, bakit ang aga umalis ng anak ko? Mukhang sobrang inspired siya ngayon. Siguro ay dahil malapit na ang tagumpay niya," sabi ni Lourdes habang humihigop ng kape. "Opo, Nanay Lourdes.
Mukhang sobrang inspired na po siya, sagot ni Maria habang nagwawalis. Siguradong ang gala na ito ang hindi nyo malilimutan habang buhay. Mabuti naman, at ikaw siguraduhin mong handa na ang isusuot mo. Ayaw kong mapahiya ang anak ko sa harap ng maraming tao. Utos ni Lourdes. Huwag po kayo mag-alala, nanay. Handa na po ang isusuot ko. Isang disenyong sisiguro na lahat ng mata ay nasa akin at sa katotohanan. Hindi naintindihan ni Lourdes ang ibig sabihin ni Maria, pero hindi na ito nagtanong. Sa kabilang panig ng Makati, sa loob ng isang sikretong workshop na ibinigay ni Elena, hinawakan ni Maria ang isang piraso ng pinakamagandang telang seda. Sa tabi niya naroon ang mga mananahing pinili ni Elena, mga babaeng katulad niya na dumaan sa hirap pero may ginto sa mga kamay. Handa na ba kayo? Tanong ni Maria sa kanila. Handa na kami, Madam Maria, sagot ng mga mananahe. Gawin natin ang paglaya, sabi ni Maria. Gawin natin ang disenyong magsasabi sa mundo na ang isang ina, ang isang asawa at ang isang babae ay hindi kailanman pwedeng burahin. Habang nagsisimula silang manahi, tumunog ang phone ni Maria. Isang tawag mula kay Adrian. Han, hindi ako makakauwi mamaya. May breakthrough ako sa design, ang inang collection ay magiging masterpiece. Sobrang ganda ng teknik na nakuha ko. Sigaw ni Adrian sa kabilang linya, punong-puno ng excitement. I'm so happy for you, Adrian, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Sige, galingan mo. I'll see you at the gala. Ibinaba ni Maria ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Napangiti siya. Nakuha mo na ang pain, Adrian, isip niya. Ngayon, panurin mo kung paano ka sisirain ng sarili mong pagnanakaw. Isang maulan na hapon ang sumalubong kay Maria sa labas ng workshop ni Elena. Hawak niya ang isang brown envelope na naglalaman ng mga dokumentong nakuha ng mga investigador ni Elena. Ito ang mga papeles na mapapatunay na hindi lang puso ni Maria ang dinadaya ni Adrian, kundi pati na rin ang tiwala ng kumpanya at ang mismong kinabukasan ni Bianca. Nag-text si Maria kay Bianca. Isang maikli at direktang mensahe, makita tayo sa cafe malapit sa showroom. May kailangan kang malaman tungkol sa inang collection at sa mga utang na nakapangalan sa iyo. Hindi nagtagal dumating si Bianca. Pumasok siya sa cafe na tila isang reyna, suot ang isang mamahaling puting coat, itim na shades, at ang ere ng isang babaeng kampante sa kanyang kinalalagyan. Naupo siya sa tapat ni Maria, hindi man lang tinanggal ang kanyang shades. Anong kailangan mo, Maria? Mayabang na tanong ni Bianca. Kung narito ka para makiusap na ibalik ko si Adrian sa'yo, wasting your time ka lang. He's mine now. At ang karir ko, malapit na itong sumabog dahil sa henyo ng asawa mo. Numiti si Maria, isang niting puno ng awa na nagpatigil kay Bianca. Dahan-dahang inilabas ni Maria ang mga dokumento mula sa envelope at inilatag ito sa mesa. Hindi ako narito para sa isang lalaking itinatapong ko na Bianca. Mahinahong simula ni Maria. Narito ako para ipakita sa iyo ang tunay na disenyo ng buhay na pinapasok mo. Kinuha ni Bianca ang isang papel. Ano ito? Hukuman utang. Basahin mo ang mga pirma sa dulo, utos ni Maria. Iyan ang mga loan application ng kumpanya ni Adrian para sa production ng inang collection. Pero pansinin mo kung kaninong pangalan ang nakasulat bilang guarantor at principal debtor. Hindi pangalan ni Adrian at hindi rin pangalan ng kumpanya. Habang nagbabasa si Bianca, dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tinanggal niya ang kanyang shades at makikita ang panginginig ng kanyang mga mata. Ito ang pangalan ko. At ang pirma ko, pero kailan ko ito nilagdaan?
Bulong ni Bianca. Naalala mo ba nung sinabi ni Adrian na kailangan mo siyang tulungan sa mga creative permits at representation papers? Paalala ni Maria. Pinapirma ka niya sa mga blankong dokumento habang binubulungan ka ng mga pangako ng kasikatan. Bianca, ang utang na nakapatong sa likod mo ay umaabot ng 10 milyong piso. Kapag bumagsak ang collection na ito o kapag may naghabol ng copyright, ikaw ang makukulong. Si Adrian malinis ang mga kamay niya. Hindi magagawa ni Adrian sa akin ito. Mahal niya ako. Sigaw ni Bianca. Bagamat ang kanyang boses ay puno na ng pag-aalinlangan. Mahal ka niya dahil ikaw ang bago niyang muka. Pero nung ako pang mahal niya, ninakawan niya ako ng dangal at talino sa loob ng 20 taon. Sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Tingnan mo ako, Bianca. Ako ang hinaharap mo kung mananatili ka sa tabi niya. Isang anino na gagamitin pigaan at kapag tuyo na ay itatapon sa kalsada na puno ng utang. Napahawak si Bianca sa kanyang no. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dapat na ay matuwa ka na masisira ako, di ba? Inagaw ko ang asawa mo. Dahil pareho tayong biktima rito, sagot ni Maria. At dahil kailangan ko ng saksi, Bianca ang inang. Koleksyon na ipinagmamalaki niyo akin lahat yon. Bawat tahi, bawat konsepto, bawat hibla. Ninakaw ni Adrian ang sketches ko mula sa Quiapo. Natahimik ang buong cafe. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Tumingin si Bianca kay Maria at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lakas ng babaeng dati ay minaliit niya. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Bianca, ang kanyang arogansya ay napalitan ng takot at galit. Sa gabi ng gala, kapag tinanong ka ng media tungkol sa inspirasyon ng collection, gusto kong sabihin mo ang totoo. At gusto kong ibigay mo sa akin ang lahat ng kopya ng communication niyo ni Adrian. Ang mga chat, ang mga email, kung saan inaamin niyang kinuha niya ang mga idea sa old notebook ng asawa niya. At anong kapalit? Tanong ni Bianca. Ang kalayaan mo, sagot ni Maria. May mga abogado si Elena. Kapag nakipagtulungan ka, tutulungan ka naming mapawalang bisa ang mga utang na yan dahil sa fraud o panloloko. Mawawala ang career mo bilang designer pero hindi ka mabubulok sa kulungan. Makakapagsimula ka ulit gamit ang sarili mong pangalan, hindi ang nakaw na pangalan ni Adrian. Tumayo si Maria at kinuha ang kanyang bag. Pag-isipan mo, Bianca. May 3 araw ka pa bago ang gala. Sa gabing iyon, magpapasya ang kapalaran nating dalawa. Huwag mong hayaang ang huling disenyo ni Adrian sa buhay mo ay ang rehas ng presinto. Iniwan ni Maria si Bianca na nakatulala sa mga dokumento. Paglabas ni Maria ng cafe, naramdaman niya ang kakaibang gaan. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Adrian na nagsasalin ng wine, tila nagse-celebrate na mag-isa. Hon, saan ka galing? Masayang tanong ni Adrian. Alam mo ba, ang teaser ng Inang Collection sa social media ay may 1 million views na, "We are going to be rich, Maria! Sobrang yaman!" Tumingin si Maria sa asawa. Ang ngiti ni Adrian ay tila ngiti ng isang demonyo na nakasuot ng anghel. Oo, Adrian, magiging napakayaman ng gabing iyon. Sa katotohanan, sabi ni Maria. Ano? Takang tanong ni Adrian. Sabi ko, pagod na ako. Matutulog na ako. Iwas ni Maria. Sige, Hon. Magpahinga ka. You need to look good on my big night, tawa ni Adrian. Pumasok si Maria sa kwarto at isinara ang pinto. Inilabas niya ang kanyang phone at nag-send ng signal kay Elena. The pawn has moved. Prepare the lights for the gala.
Sa kabilang panig ng silid, nakita ni Maria ang kanyang bagong disenyo para sa sarili, ang gown na tatawaging paglaya. Kulay itim ito na may mga detalyeng pilak na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Hindi lang ito ang iyong big night, Adrian, bulong ni Maria sa dilim. Ito ang iyong huling gabi. Gabi na, ngunit ang ilaw sa bahay ni Maria ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ito ang gabi bago ang engrandeng gala. Si Adrian ay wala sa bahay. Abala ito sa huling rehearsal sa hotel, kasama si Bianca. Ang buong sala ay puno ng mga kahon sapatos at mga huling detalye para sa palabas bukas. Maingat na inililigpit ni Maria ang kanyang sariling gown ang paglaya sa loob ng isang itim na garment bag. Itinago niya ito sa pinakaloob ng kanyang cabinet. Ang kanyang puso ay kumakaba hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa wakas na darating. Anong itinatago mo riyan? Napatigil si Maria. Nakatayo si Lord sa pintuan ng kanyang silid, nakahalukip-kip at ang mga mata ay naniningkit sa hinala. Wala po, nanay. Inihahanda ko lang po ang isusuot ko bukas. Mahinahong sagot ni Maria. Pumasok si Lourdes at marahas na binuksan ang cabinet. Hinila niya ang garment bag at binuksan ito. Nang makita ang itim na tela na may kumikinang na detalyeng pilak, tumawa ng mapait ang matanda. Itim sa isang selebrasyon ng tagumpay ng asawa mo. Magsusuot ka ng itim mukha kang maglalamay, Maria, singhal ni Lourdes. Napakawalang kwenta mo, talagang asawa. Imbes na suportahan mo ang anak ko sa kanyang inang collection heto ka, at nag-iinarte sa sarili mong damit. Ito po ang gusto kong isuot, nanay. Sumisimbolo ito sa katayuan ko ngayon, sabi ni Maria. Hindi natitinag ang kanyang paningin. Huwag mo akong masagot-sagot mang ganyan. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Ang paglabas-labas mo, ang pakikipagkita mo sa kung sino-sino. Lumapit si Lourdes at dinuro si Maria. Huwag mong subukang sirain ang gabi ng anak ko. Sa loob ng 20 taon, pinayagan kitang tumira dito. Pinakain kita, binihisan kita. Lahat ng yan ay dahil sa awa ni Adrian. Awa o dahil kailangan niyo ako para gumawa ng mga disenyong nagpayaman sa inyo? Tanong ni Maria. Ang boses ay mababa, pero puno ng kapangyarihan. Biglang namutla si Lourdes, pero mabilis itong napalitan ng pot. Wala kang ebidensya, at kahit anong gawin mo, walang maniniwala sa isang hamak na housewife. Bukas mananatili ka sa sulok, o mas mabuti pa, hindi ka nalang sisipot. Mabilis na kinuha ni Lourdes ang bag ni Maria na nasa ibabaw ng kama. Bago pa makakilos, si Maria kinuha ng matanda ang wallet, ang passport at ang invitation card para sa gala. Nanay, ibalik niyo yan, sigaw ni Maria. Hindi, mananatili ka dito bukas, Maria. Hindi mo sisirain ang career ni Adrian. Maglinis ka ng bahay, iyan lang ang alam mong gawin. Huwag kang mag-alala, magdadala ako ng tira-tirang pagkain mula sa hotel para sa'yo. Sabi ni Lourdes bago mabilis na lumabas at inilok ang pinto ng silid ni Maria mula sa labas. Nanay, buksan niyo ang pinto, kalampag ni Maria. Sa kabilang panig ng hallway sa dilim ng hagdanan, nakatayo si Lucas. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang kanyang mga kamay ay naninginig. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pag-amin ng kanyang lola tungkol sa pagnanakaw ng mga disenyo ng kanyang ina. Narinig niya ang tawag ni Lourdes sa cellphone habang pababa ito ng hagdan. Hello, Adrian. Huwag kang mag-alala, anak. Nalock ko na ang pinto ni Maria. Nakuha ko rin ang invitation at IDs niya. Hindi siya makakaalis at hindi siya makakagulo bukas. Focus ka lang kay Bianca at sa collection niyo. Pagkatapos ng gabi na ito, wala nang silbi ang babaeng yan. Itapon mo na siya sa kalsada.
Total, nakuha na natin ang gusto natin. Nanigas si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Ang bayaning ama na tinitingala niya at ang lola na akala niya ay nagmamahal sa kanila ay mga halimaw na walang kaluluwa. Ang kanyang ina ang tahimik na Maria, na laging nasa kusina ay ang tunay na haligi na ninakawan nila ng buhay. Dahan-dahang lumapit si Lucas sa pinto ng silid ng kanyang ina. Ma, bulong niya sa siwang ng pinto. Lucas anak, tulungan mo ako. Buksan mo ang pinto. Pakiusap ni Maria mula sa loob. Ma, narinig ko po ang lahat, hikbi ni Lucas. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako dahil naniwala ako kay Papa. Patawarin niyo po ako dahil hinayaan ko silang tratuhin kayo ng ganyan. Hush anak, hindi mo kasalanan. Ngayon, kailangan nating kumilos. Kunin mo ang susi sa kwarto ni Lola o gamitin mo ang hairpin ko sa ilalim ng cabinet sa sala. Mabilis na kumilos si Lucas. Sa gitna ng galit, nakahanap siya ng lakas. Nabuksan niya ang pinto. Agad siyang niyakap ni Maria. Makinuha ni Lola ang EDS mo. Paano ka makakapasok sa hotel? Mahigpit ang security doon, tanong ni Lucas. Ngumiti si Maria, isang matapang at malamig na ngiti. Huwag kang mag-alala, anak. Nakalimutan ni Lola na hindi lang invitation ang paraan para makapasok sa sarili kong laban. Kinuha ni Maria ang kanyang cellphone at tinawagan si Elena. Elena, kailangan mo akong sunduin dito. Nalaman na nila. Pero hindi nila alam na si Lucas ay nasa panig ko na. Masasama ako, sabi ni Lucas nang may paninindigan. Ako ang magiging saksi nyo. Ako ang magsasabi sa lahat kung paano nyo kami itinaguyod habang minanakawan kayo ni Papa. Hinaplos ni Maria ang pisingi ng kanyang anak. Yan ang pinakamagandang disenyong nagawa ko, Lucas, ang puso mo. Lumabas ang mag-ina sa bintana ng silid ni Maria. Gamit ang mga pinagdugtong-dugtong na tela, isang teknik na natutunan ni Maria sa kanyang pagkabata. Sa labas ng gate, naghihintay ang isang itim na sasakyan, si Elena. Bago sumakay, lumingon si Maria sa kanilang bahay. Ang bahay na naging kulungan niya sa loob ng 20 taon. Bukas, Adrian. Bukas, Nanay Lourdes. Makikita niyo kung paano gumanti ang isang anino kapag tinamaan ng liwanag. Bulong ni Maria. Humaharurot ang sasakyan patungo sa Makati. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Maria ang garment bag. Ang pilak na detalye ng kanyang gown ay kumikinang sa dilim tila mga patalim na handang sumugat. Ang gabi ng katotohanan ay tapos na. Bukas ang gabi ng paghuhukom naman ang magsisimula. Ang bawat hakbang ni Maria sa lobby ng Grand Hotel ay tila tunog ng isang orasan na malapit nang tumunog ang takdang oras. Suot ang kanyang paglaya gown, isang madilim na obra maestra na kumikinang sa bawat galaw siya, ay tila isang reyna na nagbabalik mula sa pagkakataton. Sa tabi niya si Lucas, na nakasuot ng isang formal na itim na suit, ay nakahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang ina. Nakahanda na ba ang lahat, Elena? Bulong ni Maria sa kanyang earpiece. Nakahanda na, Maria. Ang media, ang mga fashion critics at ang special lighting segment. Nasa backstage na rin si Bianca, mukhang hindi siya mapakali, sagot ni Elena mula sa control booth. Sa loob ng Grand Ballroom, punong-puno ng mga sikat na personalidad, mga politiko at ang mga elite ng Manila. Sa gitna ng stage, tumayo ang MC. Ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. Ang collection na magpaparangal sa ating mga pinagmulan, ang sining ng katapatan at pag-ibig. Introducing the Inang Collection, designed by the visionary Adrian Santos, featuring the face of the brand,
Bianca Evangelista. Nagsimulang tumugtog ang isang madamdaming musika. Lumabas ang mga modelo suot ang mga gown na may mga burdang sampagwita. Napakaganda ng mga ito. Ang mga tao ay panay ang palakpak. Sa gilid ng stage nakatayo si Adrian, suot ang kanyang tuxedo na kataas ang noo at may mapang-aping ngiti. Sa tabi niya ay si Lourdes, na tila ba siya ang may-ari ng buong hotel. Tingnan mo, Adrian, bulong ni Lourdes. Sabi ko sa'yo, wala tayong kailangan sa babaeng yon. Heto na ang tagumpay natin. Lumabas na si Bianca para sa finale. Suot niya ang pinaka-espesyal na gown, ang gown na ginamitan ng luminous targo thread na ninakaw ni Adrian mula sa notebook ni Maria. Napakasilaw ng puting tela nito sa ilalim ng mga spotlight. Ang buong ballroom ay tumayo para sa isang standing ovation. And now, a special segment requested by our major sponsor, Elena Textile Corporation, anunsyo ng MC. A tribute to the hidden soul of every design. Turn off the main lights, please. Biglang nagdilim ang buong ballroom. Tanging ang mga exit signs lang ang may liwanag. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao. Si Adrian ay nagsimulang kabahan. Anong nangyayari? Tanong ni Adrian sa kanyang headset. Bakit pinatay ang ilaw? Biglang gumukas ang mga ultraviolet blacklights sa buong runway. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa mga audience. Ang gown ni Bianca na kanina ay puting-puti lang ay biglang nadbago. Ang luminous targo thread ay nagliwanag sa dilim. Pero hindi lang ito mga bulaklak. Sa laylayan ng damit ni Bianca sa bawat tahi ng sampagita, lumabas ang malalaking titik na tila nakasulat sa apoy na asul. Maria Santos, the true creator. Hindi lang yon. Sa likod ng damit, malapit sa puso, lumabas ang mga salitang stolen from a mother's soul. Ano ito? Sigaw ni Adrian, pilit na pinapatigil ang mga technician, pero hinarangan siya ng mga security ni Elena. Isa-isang nagbukasan ang mga blacklights sa iba pang mga modelo. Sa bawat gown na ipinagmamalaki ni Adrian bilang kanyang masterpiece, lumabas ang nakatagong pirma ni Maria. Ang buong ballroom ay napuno ng bulong ng iskandalo. Ang mga reporters ay nagsimulang kumuha ng litrato. Flashes everywhere. Hindi ito totoo. Hackers, ito isang sabotahe. Sigaw ni Adrian sa mikropono habang umaakyat sa stage. Ako ang gumawa niyan. Akin ang collection na ito. Ang sining na ninakaw ay walang kaluluwa, Adrian. At ang kaluluwang yon ay narito na. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Bumukas ang isang malakas na spotlight sa dulo ng runway. Doon naglalakad si Maria Santos. Kalmado matatag at punong-puno ng dignidad. Kasama niya si Lucas na may dalang isang itim na notebook, ang orihinal na baul ng mga disenyo. Napatigil si Adrian. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Maria, paano ka nakalabas? Lumakad si Maria hanggang sa gitna ng stage sa tapat ni Adrian. Hindi niya ito sinampal. Hindi niya ito minura. Tumingin lang siya dito nang may malalim na awa. Ang disenyo ay hindi lang tungkol sa tela at sinulid Adrian. Ito ay tungkol sa katotohanan, sabi ni Maria, sapat na malakas para marinig ng lahat. Inakala mo na ang pananahimik ko ay kahinaan. Inakala mo na ang pagsasakripisyo ko para sa pamilyang ito ay lisensya para nakawan mo ako ng pagkatao. Ipinakita ni Lucas sa mga kamerang notebook. Lahat ng nakikita niyo sa collection na ito ay mga disenyong iginuhit ng aking ina sa loob ng aming bahay, habang itinuturing siyang palamunin ng sarili niyang asawa at lola. Biglang lumabas si Bianca sa gitna ng stage.
Umiiyak siya. Totoo ang sinasabi niya. Si Adrian Santos ay isang magnanakaw. Pinapirma niya ako sa mga utang na hindi ko alam at lahat ng inspirasyong ibinigay niya sa akin ay galing sa notebook ng asawa niya. May ebidensya ako. Inilabas ni Bianca ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa malaking screen ng ballroom. Lumitaw ang mga voice recordings at chats ni Adrian kung saan tinatawag niyang basura ang kanyang asawa habang pinatpaplanuhan ang pagnanakaw sa mga sketches. Adrian, anong ginagawa mo? Ayusin mo ito. Sigaw ni Lourdes mula sa audience, pero pinagtitinginan na siya ng mga tao ng may pandidiri. Security, paalisin niyo sila. Hiyaw ni Adrian, desperado nang itago ang katotohanan. Ngunit walang sumunod sa kanya. Sa halip, si Elena ang umakyat sa stage. Adrian Santos bilang major sponsor ng event na ito at board member ng Fashion Council, opisyal naming binabawi ang lahat ng awards at credits mo. At Maria, humarap si Elena sa audience. Ladies and gentlemen, meet the real genius of Philippine fashion. The woman who designed for 2 decades in the dark and is now stepping into the light. Maria Santos. Ang ballroom ay sumabog sa isang palakpakan na hindi pa naririnig sa kasaysayan ng hotel. Hindi ito palakpak para sa isang damit. Ito ay palakpak para sa katarungan. Napaluhod si Adrian sa gitna ng stage, habang ang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng kanyang pagbagsak. Ang henyo ay isa na lamang maliit na tao na nahuli sa sarili niyang bitag. Tumingin si Maria sa kanyang anak at pagkatapos ay samadla. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, hindi na siya natatakot. Ang sumpa ay tapos na. Ang kanyang huling disenyo ay hindi isang damit para kay Bianca, kundi ang pagwasak sa kasinungalingan ni Adrian. Tapos na tayo, Adrian, bulong ni Maria bago siya tumalikod at naglakad palayo, dala ang kanyang notebook at ang kanyang danggal. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Elena ay kabaliktaran ng kaguluhan na iniwan nila sa Grand Ballroom. Sa labas, nakikita ni Maria ang paglipas ng mga ilaw ng Makati. Mga ilaw na dati ay kinatatakutan niya, ngunit na yon ay tila nagbibigay sa kanya ng liwanag patungo sa bagong simula. "Ma-okay ka lang po ba?" tanong ni Lucas, habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Maria. "Nayon lang ako naging ganito ka-okay, anak. Parang ngayon ko lang ulit naramdaman na humihinga ako nang hindi humihingi ng permiso sa ibang tao." Nakarating sila sa bahay ng nauna kaysa kay Adrian at Lourdes. Hindi nagsayang ng oras si Maria. Sa tulong ni Lucas, mabilis nilang inimpake ang mga mahahalagang gamit. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling gamit na binili ni Adrian. Kinuha niya lang ang kanyang mga notebook, ang kanyang mga tila, at ang kanyang danggal. Maya-maya pa narinig nila ang marahas na pagpreno ng sasakyan sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian na tila isang baliw. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Wala na ang kanyang kurbata at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at takot. Sumunod si Lourdes na panay ang hikbi. "Maria!" sigaw ni Adrian. Halos mabasag ang boses niya sa tindi ng emosyon. "Ano ang ginawa mo? Winasak mo ang lahat? Ang career ko, ang pangalan ko, ang buong buhay ko. Masaya ka na ba?" Dahan-dahang lumabas si Maria mula sa silid bit-bit ang kanyang maleta. Tumingin siya kay Adrian nang walang bakas ng takot. "Hindi ko winasak ang buhay mo, Adrian," mahinahong sagot ni Maria. "Winasak mo ang sarili mo noong sandaling nagpasya kang itayo ang tagumpay mo sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw mo sa akin. Inilabas ko lang ang katotohanan. Ikaw ang gumawa ng kasinungalingan.
Ikaw ang dapat managot sa pagguho nito. Katotohanan singhal ni Lourdes habang dinuduro si Maria. Walang utang na loob. 20 taon ka naming pinatira dito. Ang anak ko ang nagpakain sa'yo habang naglululon ka lang sa mga drawing mong walang kwenta. Ngayon pinahiya mo kami sa buong mundo. Paano na kami lalabas ng bahay? Nanay, tumigil na po kayo, singit ni Lucas. Humarang siya sa harap ng kanyang ina. Narinig ko po ang lahat kagabi. Narinig ko kung paano nyo pinagplanuhan na itapon si Mama pagkatapos ng gala. Kayo po ang walang utang na loob. Kayo ang nagnakaw sa buhay niya. Lucas, ako ang ama mo. Sigaw ni Adrian, akmang lalapit sa anak, pero napatigil siya nang makita ang pandidiri sa mga mata ni Lucas. Ama ang isang ama ay hindi ninanakawan ang kinabukasan ng kanyang pamilya para sa sarili niyang ego, sabi ni Lucas nang may paninindigan. Ang isang ama ay hindi niloloko ang kanyang asawa sa harap ng maraming tao. Hindi na ako ang batang madaling mapaniwala, Papa. Nakita ko na kung sino ka talaga. Natahimik si Adrian. Napaupo siya sa sofa, hawak ang kanyang ulo. Maria, bakit pwede naman nating pag-usapan ito ng tayo lang? Bakit kailangang sa harap pa ng media? Bakit kailangang sirain mo ako ng ganito? Dahil 10 taon mo akong sinisira ng palihim. Adrian, sagot ni Maria habang inilalapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Noong nalaman kong ninakaw mo ang mga sketches ko para kay Bianca, doon ko na-realize na wala ka ng limitasyon. Hindi lang ako ang biktima mo. Pati ang kumpanya mo dinaya mo. Pati ang bangko niloko mo gamit ang bahay na ito. Pinuksan ni Adrian ang envelope. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga papeles ng demanda, copyright infringement, fraud, at estafa. Kasama rin doon ang petisyon para sa annulment ng kanilang kasal. At ito, may iniabot pa si Maria na isang dokumento. Ito ang foreclosure notice mula sa bangko. Dahil ginamit mo ang bahay na ito bilang collateral para sa mga utang mong hindi mo mababayaran dahil sa iskandalong ito, ang bangko na ang kukuha ng bahay na ito sa susunod na linggo. Ano hiyaw ni Lourdes? Ang bahay ko, Maria, huwag. Saan kami titira? Hindi niyo bahay ito, Nanay Lourdes. Bahay namin ito ni Adrian. At dahil sa kasakiman niya, wala na kayo matitirhan. Sabi ni Maria nang walang emosyon. At tungkol sa mga sketches na ninakaw mo, Adrian, ang lahat ng royalty at kikitain ng inang collection ay mapupunta sa isang trust fund para sa pag-aaral ni Lucas sa ilalim ng kautusan ng korte. Wala kang matitira sa akin, Maria. Sigaw ni Adrian. Tumayo siya at hinawakan si Maria sa balikat ng mahigpit. Ganyan ka ba kadesperada para makaganti? Hindi ito paghihiganti, Adrian. Ito ay katarungan, sabi ni Maria habang tinatanggal ang kamay ni Adrian sa kanyang balikat. Ang bawat tahi na ninakaw mo, bawat gabing puyat na kinuha mo sa akin, ito ang bayad. At ang pinakaimportanteng bayad, ang kalayaan ko. Lumapit si Maria sa pinto. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa sala na naging saksi sa kanyang pagtitiis. Adrian, pinatawad na kita sa pangangalunya mo, sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay tila isang huling pamamaalam. Pero hindi kita mapapatawad sa pagtatangkang burahin ang pagkatao ko. Mula sa araw na ito, hindi na ako ang asawa ni Adrian Santos. Ako si Maria Santos, isang designer, isang ina, at higit sa lahat, isang babaeng marunong lumaban. Lumabas si Maria kasama si Lucas. Sa labas, naghihintay ang sasakyan ni Elena. Habang paalis sila, nakita ni Maria sa rearview mirror ang pagsara ng pinto ng kanilang bahay.
Naririnig pa rin niya ang sigaw ni Lourdes at ang pagbasag ng mga gamit sa loob, ang tunog ng isang imperyong gumuho, habil ito ay itinayo sa buhangin ng kasinungalingan. Masaan tayo pupunta? Tanong ni Lucas. Sa bagong buhay natin, anak, sagot ni Maria. Sa isang buhay na tayo ang gagawa ng sarili nating disenyo. Nakarating sila sa workshop ni Elena kung saan may inihandang maliit na kwarto para sa kanila. Doon sa gitna ng mga tila at mga makinang panahi, naramdaman ni Maria ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Sa gabing iyon, hindi na naginip si Maria ng mga nawawalang sketches. Nanaginip siya ng mga bagong kulay, mga bagong tahi, at ang mukha ng kanyang anak na puno ng pag-asa. Ang imperyo ni Adrian Santos ay abo na. Pero mula sa abong iyon, ang tunay na sining ni Maria Santos ay nagsisimula pa lang mamukadkad. 6 na buwan ang lumipas mula nang gabing gumuho ang mundo ni Adrian Santos sa harap ng buong bansa. Sa isang tahimik ngunit eleganteng kalsada sa Makati, isang bagong showroom ang nagbukas. Walang malalaking tarpaulin na mga mukha ng kung sinong sikat na artista. Sa halip sa itaas ng pinto, nakasulat ang mga titik na ginto, Maria Santos, Inang Diwa. Sa loob, ang amoy ng bagong tela at sariwang bulaklak ay pumupuno sa bawat sulok. Ang mga disenyo ay hindi na hango sa mga lumang notebook. Ang mga ito ay bago matatapang at puno ng buhay. Ang bawat tahi ay tila nakukwento ng isang babaeng namatay sa dilim at muling nabuhay sa liwanag. Maang dami ng tao sa labas. Handa na po ba ang lahat? Tanong ni Lucas habang inaayos ang kanyang kurbata. Tapos na ang kanyang klase sa universidad at ngayon ay tumutulong siya sa kanyang ina bilang business manager ng brand. Ngumiti si Maria habang inaayos ang huling detalye sa isang gown na gawa sa hinabing pinya. Handa na, anak. Sa pagkakataong ito, wala na akong itinatago. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Elena, may dalang isang malaking bouquet ng sampaguita. Congratulations, Maria! Sinasabi ko sa iyo, ang mga orders sa website natin ay hindi na tumitigil. Mula sa Paris hanggang New York, lahat sila ay gustong makita ang Inang Diwa Collection. Salamat, Elena. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay naghuhugas pa rin ako ng pinggan sa ilalim ng mga panglalait ni Lourdes Biro ni Maria. Pero may katotohanan sa kanyang mga mata. You did this yourself, Maria. Talent moves mountains, sagot ni Elena. Habang naghahanda ang lahat para sa ribbon cutting, isang figura ang tumayo sa labas ng malaking salamin ng showroom. Isang lalaking nakasuot ng kupas na polo payat at tila tumanda ng 10 taon. Si Adrian. Wala na ang kanyang kumpanya. Wala na ang kanyang mga kaibigan. Ang lahat ng ari-arian niya ay kinuha ng bangko at ng korte para bayaran ang mga damages sa copyright infringement at fraud. Balita ring iniwan na siya ni Bianca nang malamang baon siya sa utang. Dahan-dahang lumabas si Maria para harapin ang asawa. Ang lalaking dati ay kinatatakutan niya ang bawat bulyaw. Maria, bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito lang ako para humingi ng tawad. Nawala na ang lahat sa akin, Maria. Ang bahay, ang trabaho. Pati si nanay kailangang tumira sa isang maliit na kwarto sa probinsya dahil hindi niya matanggap ang nangyari. Tinitigan ni Maria si Adrian. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pait. Ang tanghing naroon ay ang katahimikan ng isang taong ganap ng nakalaya. Adrian, pinatawad na kita nung araw na lumabas ako sa bahay na yon mahinahong, sabi ni Maria. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati.
Ang katarungan ay nangyari na. Ngayon, kailangan mong harapin ang buhay na ikaw mismo ang gumawa para sa sarili mo. Wala ba talagang kahit anong pagkakataon? Para kay Lucas, pagsusumamo ni Adrian, lumapit si Lucas sa tabi ng kanyang ina. Tiningnan niya ang kanyang ama nang may halong lungkot at paninindigan. Papa, tinulungan ko na po kayo sa mga legal fees nyo mula sa allowance ko. Iyan ang tungkulin ko bilang anak. Pero ang pagpapakita ng respeto kay mama, yan ang aral na natutunan ko sa pinakamahirap na paraan. Sana ay mahanap nyo rin ang sarili nyo nang hindi nagnanakaw sa iba. Walang nagawa si Adrian kundi yumuko. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo, nawawala sa gitna ng maraming tao sa Makati. Isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Humarap si Maria sa kanyang showroom. Ang media ay nagsisimula ng dumating. Ang ribbon cutting ay magsisimula na. Ready tanong ni Lucas. Ready sagot ni Maria. Gupit ng ribbon, palakpakan, mga kislap ng camera. Pero sa pagkakataong ito, hindi si Maria ang nakatayo sa likod ng spotlight. Siya ang sentro nito. Sa loob ng showroom may isang pader na inialay ni Maria para sa kanyang ina. Nakasabit doon ang lumang baul mula sa Quiapo at ang itim na notebook na naging saksi sa kanyang mga pangarap. Sa ilalim nito may nakasulat na quote, "Ang pinakamagandang disenyo ay ang pagkataong hindi kayang burahin ng kasinungalingan." Naging matagumpay ang gabi. Maraming mga kababaihan, mga housewives, mga manggagawa, mga single mothers ang lumapit kay Maria para magpasalamat. Hindi lang dahil sa ganda ng kanyang mga damit, kundi dahil sa pag-asang ibinigay niya sa kanila. Nang matapos ang event, naiwan si Maria at Lucas sa loob ng showroom. Nakaupo sila sa isang sofa habang pinapanood ang gabi sa labas. "Ma-proud na proud po ako sa inyo," sabi ni Lucas. Yumuko siya at kinuha ang kamay ni Maria para magpagmamano. Napayak si Maria sa saya. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. "Salamat, Lucas. Ikaw ang pinakamahalagang tagumpay ko." Sa gabing iyon, habang naglalakad si Maria pauwi sa kanyang bagong kondo, isang lugar na binili niya gamit ang sarili niyang pinaghirapan, tumingala siya sa langit. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Naalala niya ang 20 taon ng pananahimik. Ang 20 taon ng pagiging palamunin sa paningin ng iba. Numiti siya. Ang lahat ng iyon ay bahagi lamang ng pattern ng kanyang buhay, ang mga madidilim na tahi na nagbigay diin sa kagandahan ng kanyang kasalukuyan. Si Maria Santos ay hindi na isang biktima. Hindi na siya isang lihim. Siya ang inang diwa, ang kaluluwa ng sarili niyang, sining ang reyna ng sarili niyang tadhana. At sa huling pagkakataon, binuksan niya ang kanyang notebook, hindi para kumuha ng lumang disenyo, kundi para magsimula ng isang bagong pahina. Isang pahina na tanging ang pangalan niya lang ang nakasulat.